Itago nyo na lang po ako sa pangalang Miss S. 22 years old na po ako ngayon at tubong probinsya. 18 years old daw noon si Miss S nung siya ay nabuntis pero hindi raw pumayag yung kanyang mga magulang na siya ay makasal agad. Dahil ang gusto daw ng kanyang pamilya ay magtapos muna siya ng pag-aaral bago magpakasal. Mahaba pa rin naman daw ang panahon para mapag-isipan niya muna ang isang buhay ng may bahay. Nung una daw ay hindi pumayag ang kanyang mga magulang na magsama sila ng tatay ng kanyang anak pero sobrang mahal niya daw itong lalaki na to kaya ipinilit niya daw sa kanyang mga magulang na magsama sila. Nagsimula daw silang magsama ng kanyang partner nung siya ay 8 months ng buntis. At para hindi tayo magkalituhan yung lalaking sinasabi niya ay tawagin na lang nating Buboy para madali. Nagsama daw po silang dalawa ng si Buboy ay walang trabaho at kung magkaroon man ay madali daw itong sumuko. Hindi daw kasi kaya ni Buboy ang mga mabibigat na trabaho at dahil bilang mahal niya nga daw si Buboy ay iniintindi niya na lang yung sitwasyon kahit na kailangan daw talaga nila ng pera para sa kanyang panganganak. At kahit minsan daw ay hindi niya pinilit si Buboy na maghanap o gumawa ng paraan para makapagtrabaho. Nung dumating na daw yung araw ng kanyang panganganak ay wala daw talaga silang naitabing pera kahit piso ay wala talaga. Pero kinausap daw si Buboy ng mga magulang ni Miss S na sabi daw sa kanya ay humingi ka naman ng tulong sa iyong mga magulang. Sumuporta naman daw po itong mga magulang ni Buboy at ang ginawa daw nilang paraan ay nagsanla ng titulo. Pero yung pera po ay hindi ibinigay, ito po ay nagsilbing kanilang utang. At ang sinakop lang daw pong bayaran ng kanyang mga biyenan ay ang bill lang ng bata pero yung bill daw po na para kay Miss S ay hinayaan lang sa kanya. Kaya gumawa rin daw ng paraan itong si Miss S para mabayaran naman yung kanyang bill sa ospital at humingi daw siya ng tulong sa mga magulang niya. Nagbigay din naman daw sila ng tulong pero syempre palaging may nasasabi. Pagkatapos daw pong manganak ni Miss S ay umuwi sila sa bahay mismo nila kasama niya po dun si Buboy at ang kanyang anak. Wala pa daw 2 linggo ay hinahanapan na ng kanyang ate si Buboy ng trabaho. At nagsimula naman daw pong magtrabaho itong si Buboy habang si Miss S naman daw ay gumagawa ng ibang bagay para sa kanilang dalawa ng anak niya. Siya na daw po agad ang tagalaba kahit hindi pa raw siya pwedeng maglaba noong mga panahon na yon. Hanggang sa nagsabi daw itong si Buboy kay Miss S na hindi niya na daw kayang tumira sa kanila at hindi niya na daw kayang pakisamahan ng mga magulang ni Miss S. Ang gusto daw kasi ng mga magulang ni Miss S ay hindi lang puro tulog ang gagawin ni Buboy. Ipinaliwanag din naman daw sa kanila na kailangan nilang makisama. Kahit anong pag-intindi at pagtataki pa raw ang gawin niya dito kay Buboy ay nag-alsabalutan pa rin daw siya. Hanggang sa inabot daw po ng 1 buwan bago umuwi si Buboy, araw daw po ito ng birthday ni Miss S. Doon niya raw nalaman na kaya pala bumalik si Buboy ay meron palang nangyari sa kanya at sa kanyang pinsan. Pero tiniis pa rin daw ito ni Miss S at itinago niya sa kanyang pamilya. At nung bumalik daw sa kanila si Buboy, ang sabi daw nito sa kanya ay hindi ko na naman matiis ang ugali ng mga magulang mo kaya muli umalis at umuwi na naman si Buboy sa kanyang pamilya. At ang alam daw ng pamilya ni Miss S ay nagbibigay sa kanya ng pera si Buboy para sa kanilang dalawa ng anak niya. Pero ang totoo daw po ay hindi. Minsan daw ay pumupunta siya sa pawn shop na kunwari ay kukuha ng pera pero ang totoo uupo lang daw siya doon saglit at aalis din agad. Ang ipinapakita niya daw na pera sa kanyang mga magulang ay pera na kanyang pinagtrabahuhan. Sinasabi niya na lang daw na ito yung pera na binigay ni Buboy. Dahil daw kasi si Buboy ang tatay ng kanyang anak ay kahit ano daw ay kaya niyang tiisin at okay lang daw ito kay Miss S. Hanggang sa dumating daw po yung araw na si Buboy na mismo ang nakikipaghiwalay dito kay Miss S. At ang dahilan daw pala ay si Buboy ay nagkaroon na ng ibang babae at yung babae ni Buboy ay may asawa din. Nakikipagbalikan daw si Buboy dito kay Miss S habang sila pa nung babae. Kaya ang ginawa daw ni Miss S ay pinuntahan niya yung babae sa malayong munisipyo at kinausap. Naging magalang at maayos naman daw ang pag-uusap nilang dalawa. In fact, naging magkaibigan daw sila. Pero pagkatapos daw ng kanilang pag-uusap ng babae ay hindi pa rin daw sila pinili ni Buboy. Mas pinili niya daw yung babae niya. Kaya wala na daw ibang nagawa itong si Miss S kaya nag-let go na siya dahil mas mahal daw talaga ni Buboy yung babae niya. Pero makalipas lang daw yung ilang linggo itong si Buboy ay naghabol na naman daw dito kay Miss S. Kaya pinilit niya na lang daw patawarin si Buboy at sumama daw sila ng kanyang anak dito sa isang boarding house na tinutuluyan ni Buboy. Okay naman daw sana ang lahat pero 1 buwan daw na hindi sila nakabayad ng upa ay sinabihan daw sila ni Buboy na umuwi na kayo sa pamilya nyo. Tinanong niya muna daw maigi si Buboy na handa ka na ba na umuwi na kami sa aking pamilya? Sinagot naman daw siya ni Buboy na oo, handa na ako. Sa madaling salita sila po ay naghiwalay na naman. Sila Miss S po ay umuwi na sa kanyang pamilya. Nagkasakit at na-ospital daw po yung anak ni Miss S pero ni kamusta daw ay wala siyang narinig dito kay Buboy. Kahit yung pamilya daw ni Buboy ay hindi man lang daw kamustahin yung kanyang anak. At itong nakaraang February lang daw po si Miss S po ay na-ospital din at naoperahan. Wala pa rin daw ni isang nangamusta sa kanya o magpresenta man lang na alagaan ang kanyang anak habang siya ay nasa ospital. Kaya yung mga magulang daw ni Miss S ay sobra ang sama ng loob dito kay Buboy at sa kanyang pamilya. Minsan nga daw ay nakukuha pang murahin ni Buboy yung kanyang mga magulang sa mismong harapan ni Miss S. Dahil ang sabi daw ni Buboy ay palagi daw siyang minamaliit. Nakipaghiwalay na po sa akin ng tuluyan si Buboy at sa ngayon ay nagpaparamdam na naman siyang bumalik sa akin. Ano po bang dapat kong gawin? Hanggang dito na lang Ate Chari.
Charis! Ito palagi ko itong sinasabi sa aking mga videos na pag merong pang pagmamahal ay kaya pa nating ayusin yung problema. Kahit gaano pa yung katamad, kabarumbado, kayang magbago niyan para sa inyo. Kasi 'di ba, pag mahal mo yung isang tao, meron kang respeto. Unang-una, dapat nirirespeto ka niya at yung mga magulang mo. Pangalawa, kung talagang mahal niya kayong mag-ina, dapat nagsisikap siya kahit hindi siya i-push ng mga kamag-anak mo na magsikap siya para sa inyo. Hindi naman kasi masama na wala kang pera, pero ang masama kasi ay yung nagpapabaya ka sa mag-ina. Ang ibig kong sabihin, etong mga nabanggit ko na to, gagawin niya sana yan kung totoong mahal niya kayo. Kasi baka ikaw lang yung nagmamahal, sister. Kung may bala ka pang ayusin yung relasyon yung dalawa ni Buboy, ay siguraduhin mo muna na mahal ka pa rin niya. Kasi kung mahal ka niya, walang imposible. Pwedeng-pwede siyang magbago, pero kung wala na, alam mo na. At para dun sa mga nagtatanong kung saan sila pwedeng sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Hindi ko lang po talaga nababasa agad-agad lahat ng message, pero mababasa ko yan. Huwag kalimutang mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung anong alam namin bukas. Bye-bye!